lalo na pagka may mga ano, may mga nagsosoko, 'di ba? Alam niyo naman marami rin tayong barda soko. Ang dami rin nating kasamahan na talagang to the highest level yung pagsosoko sa barda, 'di ba? Oh, pinapatay nila ang barda fandom tapos pinapasikat ang baguhan na wala naman dating. O, ang barda may malakas na fandom, sabi ni Ma'am Devides. Nako, pag ganyan sila, wala nang manonood sa kanila. Tignan mo ang ABS, gawa ng magandang, oo, 'di ba? Meron nga sila, 'di ba? Ano, yung bago sa Kimpaw. O pinapanood nga namin, sinusubaybayan nga namin ni Mrs. Yung bago nila, bago ng Kimpaw. Buti pa sana lang Kimpaw meron, no? Oo. Tayo naman, willing to wait naman tayo, of course. Darating at darating din yan. Kasi kung sila nga namimiss nila, and aminado nga si Donato, namimiss na niya si Barbie sa paggawa ng mga pelikula or series. Oo. Aminado naman siya. Sana gawan na lang sila ng ABS-CBN. Pwede naman, 'di ba? Pwede naman po. Kaso nasa GMA pa rin 'yan. Oo, pwede pa rin nilang harangin 'yan. Pag sinabi nila ay bawal, bawal sila pagsamahin. Kung kami nga shout out, bawal. So meron nga binigay na protocol sa Barbinatics na bawal. Oo. Bawal ang shout out sa barda. Yan ang protocol. Alam nyo na kung bakit bawal. Kasi nga, marami talaga naaapektuhan, maraming hindi nakakausad. At yun ang gusto nilang tanggalin. Yung umusad naman yung ibang artista nila, hindi puro barda lang. Well, decision nila yan, wala tayong magagawa, 'di ba? 'Di ba, Ma'am Pamela Bellarmino? Yan ang pangit na patakaran ng GMA. Off-cam bawal mag-usap at magtabi. Tapos may ganap silang paghiwalayin. Mamang walang kadala-dala ang GMA at Sparkle. Kagaya i-partner kay Sanya. Diskarte nila talaga yan eh. Pero ako personally ako rin aminado ko, mali yung sistema or marketing na ginawa nila. Kagaya na lang ng cryptic post ni Mami Ami. 'Di ba? Sinabi ni Mami Ami na mali. Oo, nagparinig nga siya, 'di ba? May pinariringgan si Mami Ami dun sa cryptic post niya na mali ang strategy na ginagawa or mali yung marketing strategy na ginagawa, 'di ba? Ayaw nila sa Barda kasi malaking fandom. Gusto nila, ayan, lumipat sa ibang partner ang Barda fans. Correct. Hindi kasi parang grabe kasi landslide talaga. Aminin na natin sa hindi. Alam rin naman ng GMA yan. At ng buong creatives ng GMA na na grabe talaga, landslide talaga yung suporta ng taong bayan kay Fidel at kay 'di ba, Clay? Oo. 'Di ba? Alam nila 'yan, aminin natin sa hindi. Landslide talaga at hindi matawaran yung pagsuporta ng taong bayan or walang makatapat talaga as in. Parang sila nga yung sinasabing after ah Aldab, 'di ba? Nagkaroon ng Filay, 'di ba? Nagkaroon ng Fidel and Clay tandem na talagang bumulusok ng bongga, trending ng bongga, at pinagkaguluhan ng bongga talaga. Sobrang ingay, mapa social media or sa TV, napakalakas, 'di ba? Oo. Kaya siguro, syempre, ito nga yung pinapaliwanag natin. May mga bagay talaga, mga kabarda, na pinaghahandaan. Oo, pinaghahandaan. Ito siguro, yung gusto nilang comeback ng Barda, mas malaki. Mas malaki. Oo, mas malaki yung comeback ng dalawa. Or mas malaking proyekto. 'Di ba? Doon sa Filay.
'Di ba? Oo, kasi so far hindi natin nababasa kung ano yung nilalaman ng utak ng mga executives, 'di ba? Baka ang ano nila kasi, ang gusto nilang mangyari is ah paiingayin muna yung iba dahil nga meron pang Encantadia, remember, 'di ba? Meron pang Chronicles. So, yung gastos pa lang din diyan sa Chronicles, 'di naman pwede pagsabay-sabayin yung super lalaking project, lalo na yung ginawa ng huling ginawa ng ano ng Barda, 'di ba, na Pulang Araw. Grabe naman talaga rin ang project na 'yan. Grabe rin ang ano na 'yan, 'di ba, gastusan na 'yan. So, siguro dun na lang sa part ngayon. Oo. Siguro dun na lang sa part na yun natin sila isipin or intindihin, 'di ba? Na meron siguro sila talagang pinaghahandaan na bonggacious to the highest level ng ano, 'di ba? Malaking comeback or big comeback ng Barda. Kapag wala pa talaga Barda this year, ewan ko na lang sa GMA, sabi ni Rustico Felipe. Ayan, sa totoo lang, mamang, yung Hotel 88, ayan, pinalabas na pala, hindi ako aware. Sabi ni Ma'am Catherine Beltran, ayan, dapat bawiin nila sa Barda yung ang lugi nila. Sabi ni Ma'am Debigs. Oo. Actually, alam ko ang ABS ang nalulugi ngayon. Hindi ang GMA. Oo, 'di ba may issue na naman sa ABS ngayon na sila na nag-aaway-away. Oo, sila na nag-aaway-away, mga executives and yung may-ari. So, parang sila na nag-aaway-away about sa pera. Oo, about sa pera din. 'Di ba? Hindi na ako aware sa mga local TV show. Wala na ako gana. Sa Netflix na lang ako, sabi ni Ma'am Debay. Buti ka pa. Oo, pa Netflix, Netflix lang. Paano kaya yung iba, no? Yung iba kasi talaga, nakatutok na lang din sa kanilang mga cellphone, TV, 'di ba? So parang bibira na lang din talaga yung nanonood ng mga ibang teleserye, 'di ba? So hindi naman natin sila masisisi. O yun na nga, baliktad naman sila, landslide na nga, ayaw pa nila. Gusto nila yung lugi sila, parang tanga lang, sabi ni Ma'am Erlinda Galisa. And alam nyo, super agree naman sa atin ang Team Barbie. Super agree din sa atin ang Team David. Super agree sila, mga kabarda. Sobrang agree sila na oo, magbalik ang Barda. Oo. Sobrang agree sila. Kaya nga, pilit pa rin binubuhay ni Donato yung Filay, pilit pa rin pinopost, 'di ba? Sineshare, nire-repost dahil marami nga talagang ano ah, gustong balikan si Donato pagdating sa Pinilakan Tabing. Kaya siguro susundin niya yung utos ng boss niya. O may boss kasi si Donato, mga kabarda. Siguro susundin niya yung boss niya na magpakabisi na lang, 'di ba? Sa sports muna para hindi siya tadtadan ng project, 'di ba? Oo, kaya siguro ganun na napili ni Donato na paghatak sa kanyang profession ngayon, 'di ba? Yung may mga iniiwasan siguro siyang proyekto na utos ng boss niya, 'di ba? Kilala niyo ba yung boss ni Donato? Oo, kilala niyo ba yung boss ni Donato? Sige nga, kung magaling nga kayo, sinong boss ni Donato? Ah, sinong boss niya? Hmm. Baka di niyo kilala yung boss niya. Hmm. Mali talaga ginagawa ng marketing sa GMA. Oo, jowa niya Mamang Pickle. Sabi ni Ma'am Melanie, oo. Si Bibi po, oo. Kilala ko yung love niya. 'Di ba? Saka inano na natin yan, sinabi na natin yan for the last live natin, 'di ba? Bago tayo magbakasyon ng 3 days. Alam nyo ba kung bakit nagbakasyon ako ng 3 days? Kasi nga inasikaso ko yung
paghahanda sa graduation ng anak ko. And kahapon nga graduate na anak ko. Thank God. At meron na akong isang graduate at papasok na siya sa isa na namang panibagong yugto ng kanyang buhay, which is etong K11 at K12 niya to college. Oo. So K11, K12, then college. Okay? So 6 years of ano na naman, no, pag-aaral. Pero sabi ko nga, lahat ay kakayanin ni Mamang Pickles. Lahat ay kakayanin ng kanyang daddy para, 'di ba, makatapos siya. So, at syempre, 'di ba, makakuha siya ng magandang klase ng trabaho. At gusto niya trabaho. Kaya nga nung bago ako magbakasyon, nasabi ko naman sa inyo yan, na nag-uusap naman yung dalawa. At meron ngang, sinabi si boss niya na magbisi-bisiyan muna sila sa mga sport, sa mga ginagawa nila, sa mga ano nila, tawag dito, sa mga ginagawa nila, sa mga tawag dito, yung kanilang agenda sa buhay, 'di ba? Na pinagkakaabala nila yung mga fun run, yung mga pagtakbo, 'di ba? Oy, speaking of pagtakbo, i-congrats natin si Donato at napakadaming tumakbo doon sa Rexona, 'di ba? O napakadaming tumakbo. And ito ang darating na 'di ba? May. Oo, itong darating na May magkakaroon ng fun run ang Sparkle, no? At diyan nga pinag-iingay ang mga fandom, no? Ang importante, alam natin hindi lumalabas si Donato, 'di ba? Alam natin hindi na party goer si Donato. Good boy na siya. At ang importante, alam natin, 'di ba? Magkalapit lang ang dalawa. Oo, kaya siguro sa kanila ayaw na nilang lumabas. Hindi na sila nagpapakita sa labas, 'di ba? Kasi wala naman ng dahilan para sila ay lumabas or makita sa labas, 'di ba? Kanya-kanyang diskarte 'yan. Ika nga. O lalong palugi ang GMA pag di nila ibalik ang Barda. Sabi ni Mama Carmelita Torres. Ayan. Sayang ang Barda kung mabigyan sila ng project last year at this year. Nako, pwede na sila magpahinga. Oo. Kung susunod-sunod ang project nila after nun, pwede na magpakasal, sabi ni Ma'am Device. Ay, may ganun. May China all, no? Magkasama kaya sila, Mamang, sa fun run? Ayan, let's see, 'di ba? Let's see. O kung pagtatabihin sila, 'di ba? Kung shoutout nga pinagbabawalan pagtabihin pa kaya. Shoutout na lang 'yun bawal pa. Yung pa kayang yung pa kayang pagtabihin sila, I don't think so. Hindi pagtatabihin 'yan. Or hindi pagsasabayin 'yan. Congrats, Mamang. Nagpag-graduate ka na pala. Yes po, Ma'am Erlinda Galiza. Salamat po sa lahat ng bumate. I appreciate your greetings, but I need cash. May ganun, I need cash. TV cellphone watching will never be the same without Barda. Sensational, unmatched content is beyond imagination. MK 2.0 will be worth every penny invested. GMA, Sparkle, are you there? Missing Barda. Sabi ni Tita Anita Diaz. Ayan. Nanawagan na si Tita Anita Diaz sa Sparkle at GMA. Yes, of course. Ako rin nakikita ko rito, Tita Anita. If ever na gawin talaga nila ang MK 2.0, talagang tatabo sa takilya talaga. Talagang pagkakaguluhan siya sa telebisyon.
muli. Kasi sobrang ganda kasi ng sobrang ganda ng istorya at sobrang kabang-abang ang istorya. And sabi nga natin, alam naman natin mga kabarda na yan ang dream, no? Super dream ni Barbie at ni David na mangyari, na magkaroon ng part 2 ang MKay, 'di ba? Yan ang talagang gusto nila. Magkaroon ng part 2 ang MKay. Good evening, Mamang. Ayan. Salamat po sa lahat ng bumate. Bibi Morena. Ay, gusto ko yon, Ma'am Jasmine Salas. O, parang ang bagay sa kanya, no? Bibi Morena, hindi na mestiza, no? Bibi Morena. Di ba? Usually kasi Bibi, ano di ba? Bibi Tisay ang sinasabi natin. O, Bibi Mestiza, ganun. Oo, pero bagay din pala Bibi Morena, no? Parang pangalan lang sa pelikula, no? Ng ano, ng isang tawag dito, ng isang yayamanin, no? Yayamanin na ano, yayamanin na bida. O, Madam Bibi Morena, o, 'di ba? Good evening, Ma'am Edna. Ayan, Kapunihan. Shout out po. Ayan. Shout out po sa inyo. Nako, Mamang. Kung ano yan? Kung i-tolerate ko yung ano? Nako, Mamang, kinongratulate ko yung anak mo sa FB mo. Ayan, salamat po, Ma'am Catherine Beltran. Di ko pa nasilip. Oo, may post. Sino to? May nag-comment. Petronila Salvador. Habang nasa GMA ang taong trader sa Barda. Ay, parang ano, no? Si Petronila, parang ang dami-dami niyang hinahanas. Ano? Comment siya sa post ko. Baka ah tabihin sila dahil by fandom naman ang promotion ng fan run. Sparkle, di ba? Sabi ni Ma'am Debikes. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Sana ito manifestation ko. Ano ko lang ito, para lang sa ano ko, POV ko lang. Ano ko lang, hindi POV. Ano ko lang, personal ano ko lang, delulo ko lang. What if tumakbo ng fan run itong dalawa na magka-holding hands? Ano kayo magiging reaction ng buong barda? Di ba? Ano kayo, yung para lang ikatahimik ng pangkalahatan, para hindi na muna para lang matahimik tayo sa movie na yan, teleserye na yan, biglang ginawa ng barda, tumakbo silang magka-holding hands. Diba? Para lang yung, yung feeling ko parang gusto lang nila makampante ang buong sambayan ng barda fandom. Diba? Bigla silang tumakbong magka-holding hands. Ang sarap siguro sa pakiramdam. Siguro ang mangyayari noon, mga kabarda, walang dadaan sa harapan ko. Kasi pag may dumaan sa kaharapan ko, matutusok ko ng toothpick sa muka, yung dadaan sa harap ko sa kilig. Kasi 'di ba ang sarap-sarap manakit pag kinikilig. 'Di ba? Ang sarap-sarap sa pakiramdam yung kikiligin ka pa. Hindi mo alam nakakasakit ka na pala ng katabi mo or 'di ba? Dumadaan sa tabi mo. Nako, mama. 'Di ba? Nako, pag nangyari yan, mamang, sabog ang fan run. Ay, nako talaga, di ba? Ang boss ni Donato si Barang, sabi ni Ma'am Pamela Berlarmino. Mamang, parang gusto nila talagang buwagin ang barda para yung baguhan, iangat ng barda. Sabi ni Ma'am Pamela Bellarmino. Parang gano'n na nga. Pero, ang pinangahawakan ko kasi rito mga kabarda, yung pag
pag-iwan ng pag-iwan ng halik ni Barang, oo, kay Donato bago maghila. Yun yung pinangahawakan ko na talagang masasabi kong ay tunay, ay siyang tunay, 'di ba? Talagang masasabi kong meron talagang laman itong dalawa na to. Kasi nga, hindi ka naman mag-iiwan ng kiss emoji, 'di ba, sa comment section or sa post ni Donato, 'di ba? Kung may girlfriend si Donatong iba, hindi ka mag-iiwan ng ganong halik. Palatandaan 'yon na ano 'yon, tawag dito, palatandaan 'yon ng makampante. O, wag na makampante ka. Everything's gonna be alright. 'Di ba? Sino nakakaalala no? Press 1 nga. Mm. Salamat po. Press 1 nga. Uy, sa mga nag-aalala, ba't ako nag-smoke sa studio ko? Don't worry po. Nakalak naman po yung pinto. So, hindi naman siya nalalanghap ng anak ko si Sofia. Nasa labas po si Sofia. Mm-mm. Every time na nandito ako sa studio ko, ayan, then, after, minsan binubuksan ko tong bintana. So, lumalabas naman siya. So, after nito, bubuksan ko yung bintana, lumalabas naman siya. Kulob lang siya rito. Nandito lang siya sa buong kwarto. Congrats sa anak mo, Mamang Pickle. Salamat po, Mama Relio sa Potot. Ayan. Ayan. So, kung gusto nyo po, natanggap pa naman po kami ng regalo, mga kabarda. Oo. Natanggap pa po ang anak ko ng regalo. Oo. Kung gusto nyo po magregalo, thank you so much. We have, sobrang ma-appreciate ng anak ko yan. Baka nasa loob ng Sparkle. Oo. Karibal ni Barang. Mukhang Madam, live po ba kayo? Yes po, Mama Rilu. Ayan, Parinyas. Ayan, Madam, bakit ngayon lang kayo nag-live? Mama Rilu Parinyas, sorry naman po. Busy din tayo. Siyempre, meron tayong graduating. May kakagraduate lang na Junakis ko. At pinagandaan ko talaga yung yung araw na yon. Kasi ako, eto na naman, buhay ko na. Hindi, kasi ako, mga kabarda, lumaki akong wala sa tabi ng magulang. Wala naghahatid sa akin. Hindi naranasan ng mama ko na ihatid ako nung elementary, high school, kinder. So, walang naghahatid sa akin. Oo. Wala rin sumasama sa akin, hindi rin ako masama ng lola ko. Ganun. So, basically, teacher lang yung nag-aano sa akin talaga. Umaakyat sa akin. So, kaya gusto ko present ako sa special day ng anak ko. At very special din sa akin yun. Kasi nung kinder saka elementary, hindi niya ako kasama, nasa ibang bansa ako. So, mami niya ang naghatid sa kanya sa stage. So, ako naman, eto na lang yung pagkakataon ko saka sa college niya, sa K-12 niya at sa college. Oo. So, hopefully, 'di ba? Magtuloy-tuloy. Ayan, personally, I don't believe that they are trying to put Barda tandem down. Barda fans are solid as rock. Oo, di matitinag, matatag. Oo, umulan, bumagyo. Lumindol, fans are saving the best for last. Oo, Barda, sabi ni Tita Anita Diaz. Oo naman, Tita, di ba? At Diyos ko, ramdam na nga natin. Actually, last year, ramdam na natin. Diba, ramdam na po natin yung mga unos, diba, na ating talagang
ika nga kinasasadlakan or pinagdaanan, 'di ba? Kaya I know, you know, better for Barda fandom. Mm. So, yan ang much better. Mag-antay tayo. Agad dumating yung punto na eto na, this is it, pansit. Pinagbigyan na tayo. Mm. And ano ko lang din, ang masasabi ko lang din, don't be toxic. Okay? Huwag kayong makipag-sabayan sa toxicity sa social media. Dahil maraming nagpapanggap na Barda fans diyan. Oo, na ano kayo ng toxic, 'di ba? Para maging toxic kayo, ganyan. Hihikayatin kayo na maging toxic kayo. So, umiwas kayo ron. Okay? Umiwas po kayo doon sa mga toxic na na mga kunwari fans na nanggugulo lang naman. Good evening, Mamang. Good evening din po. Ayan, ba't pabawas ng pabawas yung viewers natin? Ilan ba tayo? Nakalagay sa akin dito 6. Hindi kaya dahil ayaw ng Barbinatics ipa-shoutout ang Barda dahil siguro nga wala nang Barda at excuses na lang yung mga nababalita, naririnig at nababalitaan sa SOCME dahil wala na talaga. Sabi ni Mami Pranya. Actually, Mami Pranya, sila kasi yung sila kasi yung kasi kung kung wala na talagang Barda, sasabihin naman po yan. Sasabihin na yan talaga ng management. Sasabihin na nila David yan, nila Barbie yan, na wala ng Barda. Kasi ang ang purpose po ng Barbinatics doon is bantayan si Bibi. Bantayan ang ating mahal na Reyna. So, may protocol na ibinabasa kanila diyan. May protocol po na ibinabasa kanila diyan. Which is yung yung sinasabi nating protocol na mga bawal. Bawal to, bawal yan, bawal yung ganon. Kasi wala pong kasamang handler. Wala pong kasamang handler ang Barda doon. So, supposed to be, call na ng ng Barbinatics. Call na po nila yon. Shoutout po sa lahat. Ako, malulubat na tayo. We have 10% na lang. So, baka mawala na naman tong live ko. Di ba, nakaano naman na tayo? 1 hour and 20 minutes. Di ba? Okay na siguro yon. Sabi naman ni Ma'am Rose Cruz, karibal ni Bibi si JW sa loob. Sabi ni Ma'am Rose Cruz. Sabi naman ni Ma'am Pamela Bellarmino, nakakapagtaka, bakit ang Barda lang ang kanilang pinag-iinitan? Siguro nga, nandyan sa loob ng GMA ang karibal ni Barang. Sobra na ang ginagawa nila sa Barda, pati personal nilang buhay, may CCTV. Sabi ni Ma'am Pamela Bellarmino. Actually naman po, hindi naman talaga nangingialam ang GMA sa personal nilang labas, sa personal nilang agenda nitong dalawa, kung ano man yung ginagawa nila personally. Decision na raw po ng dalawa yun. Kasi ang medyo lang sila, of course, yung paglabas naman nila, decision talaga ni Bibi yun. Decision talaga ng dalawa yun. Kung hindi man sila makita sa labas, decision na po nilang dalawa yun. Kasi sa totoo lang, alam naman natin, mga kabarda, na gusto nila low-key yung relationship na mayroon sila, 'di ba? Kung papasok, abi nga nila, kung papasok sila sa isang relationship ulit,
much better na low-key na lang. 'Di ba? Kasi the more na ano sila, na-expose sila sa public, mas lalong maraming nanghihimasok. 'Di ba? Eto pakinggan nyo. Hmm. Eto, pakinggan natin to yung interview ng Barda. Hindi mong makapag-apply ng loan. Okay. Ay talagang tunay na umiinit ang kinikilig kayong lahat. David Picalco and Barbie for Ito ba yun? Okay naman po. And we are just so excited because you guys are doing a new material. Yeah. Diba? Talk about Pulang Araw. Ano ito? Anong aming aasahan? Ito po ay tungkol sa World War II, Japanese occupation po siya. At ang kasama po namin ni David dito ay si Sanya Lopez at ang ating Asia's multimedia star, Alvin Richards. Yes. In addition to that, American time tension. Yes. Parang American, tas Kakawin. Kakawin mula sa Japanese occupation to the Americans coming into the country. Yes. Samantala, you play my name is Hiroshi. a Japanese. Japanese. Papilog po kami sa Pulang Araw. Doon na sa fast talk. May na talaga signal ko. Ang pinaka na-memorize ko na line na tinip namin. Sa rap. Hisashiburi da na. Kasan no. Dapat nakatanda yun. Absolutely po yan. Congratulations. I'm looking forward to this. How is it working with Sanya and Alvin? Ako po ang naka-eksena na po si Alden at saka si Sanya. Masaya kasi kahit naman first time namin magsama-sama apat sa isang proyekto, kakaibigan naman ako kami. So, masaya kasi wala nang masyadong adjustments na nangyayari kasi kilala na namin yung isa't isa. Mas ano na lang, siguro yung... Ma'am Carmelita, ayan. Ma'am Carmelita, sila po, shout out po. Si Alden at si Barbie. Dapat makita nila si Adelina, si Teresita at si Eduardo. But I want to go back a little bit. I know you auditioned for Meant to Be. To be one of the lead men of Barbie. Go back to that experience and how was it na hindi ka natanggap? How was that experience? I just remember na sinabi sa akin nung handler ko at that time na mag-audition naman ako kasama si Barbie for them. And at that time, Barbie was already on top. She was already Barbie? Yeah, di ba? Sikat na siya nun. So parang medyo nakaka-intimidate naman talaga. So pagpasok ko ng naalala ko pa. Sabi kasi doon parang kailangan ng Chinese guy. And then when I got to the room, I entered the room. Nakita ko si Barbie. Parang nakaka-intimidate naman talaga. Hindi naman, parang, I mean, gets ka naman, syempre, pagod ka. Yung mga ganun titigan lang, simple lang, pero may impact talaga. Sabihin mo na. Yes, I think so, pero maybe, pero maybe it was just the overthinking din, na parang, baka angat ng Ay! kasi medyo overthinker ako. So ano ba sinabi ni Barbie? May sinabi pa ako. Wala naman. Hello, cute pa. Dahil ako. Wala akong sinabi din gano'n. Okay. So, intimidated? Yeah, kasi magaling si Barbie na actress. So you messed? You messed Yeah, up? wala talaga. Hindi ko alam mga pinagagawa ko. So, mukha akong dito. Sabi ko, sure ako hindi ako makakuha dito. So alam mo na kaagad? Yeah. Ikaw lang nag-declare? Yes. Oo. Pero to be fair, first audition.
Yeah. First audition. Pero Barbs, ikaw, meron bang pinagdaanan na gano'n? Yung audition, tapos hindi ka nakuha? Opo naman. What do you remember? Yung tatlong unang teleserye po ni Miss Marian Rivera, nag-audition po ako as yung Marimar, Jezebel, tsaka Darna. So, syempre, yung una, Marimar, hindi po ako natanggap kasi takot ako sa aso noon. Hindi po may pulgoso. Okay. So, okay, number one. Number two, Jezebel. Hindi ako marunong lumangoy. Ganda lang siya. Ganda lang ni girl. Kaya medyo yun yung point nung show. Medyo dapat marunong ka lumangoy. Okay. Correct. And then last, nung Darna naman po, takot naman ako sa heights. Hindi naman pwede lumipad. Okay, syempre ako nag-audition. Pero yun po. Pero nakakatuwa. Opo. Nakakatuwa balikan yung mga karanasan na ganito. Because hindi Saan ba banda yun? you out there who are still trying. Anong hindi nyo malilimutan na karanasan pagdating sa fan? Last year po, nagkaroon kami ng Pilay Fans Day na super na-touch kami, not just to the fans who came, but also to Sparkle, kasi Sparkle po ang nag-organize po ng event na yun. So, sobrang na-touch po kami, and ang daming pumunta ng mga kaibigan namin, mga Pilay. So, nakakatuwa dahil parang ang saya ng buong event. Ang saya, it did not feel like work, even for the both of us. Ang saya lang, ang chill ng buong event. Ikaw, David. Hindi mo malilimutan. I think nagpa-block screening ng movie. Tapos talaga may mga kumakanta. Tapos may mga ibang tao na lumipad from Davao, from different parts of the Philippines. And I remember, naiyak ako kasi parang grabe. Yung effort. Oo, Yeah, yung effort. that's true. Grabe. At saka talagang they go out of the way. Yeah. Yes. Nandun yan. You would come across fans like That's rabid true. That's very true. fans na up to this day, they would really ship the two of you. That's good. Diba? How do you handle itong expectations? How do you handle the demands of your followers? Ako po, Hindi, that's true, di ba, mga kabarda? Marami talaga ang pumupunta sa sa black screening, especially sa mga premiere night, 'di ba? Na nag-extra effort talaga sila. Kahit na malayong lugar, ang dami ko ring nakasama na meron pang galing Batangas, meron pa nang galing Laguna, meron pa nang galing Visayas, 'di ba? Kaya po marami ang talagang ito even si David naiiyak siya, 'di ba? Actually nung nag-premiere night kami ng P77 and marami ron, may lumuwas pa from Visayas para lang makapunta sa P77 ni Barbie Fortesa. And the way I look at them is para talagang pamilya. At naantig yung puso ko na naiiyak nga ako. Sabi ko nga sa president ng BRS, grabe, nakakaiyak yung eksena nyo. Nakakaiyak yung eksena ng mga tao dahil pumupunta talaga sila kahit gaano kalayo yan. Pupuntahan nila para sumuporta sa dalawa, 'di ba? Even na na nga sila noon is nasa single era silang dalawa. Kaya 'di ba, nakakatuwa lang isipin mga kabarda na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan natin, ng fandom natin, nakakaiyak, sobrang nakakaiyak. Dahil aminin natin sa hindi, we are fully invested emotionally, 'di ba? Physically, 'di ba? Napupuyat tayo at although hindi nila sabihin, nag-e-effort talaga tayo just to be with them lang. 'Di ba? Makasama lang natin sila. Makita lang natin sila na magkasama. It's yun na lang yung privilege. Naintindihan ko, pero sad to say, yun yung mga hindi na-appreciate. Dahil para sa kanila, para sa GMA, para sa ibang television, or para sa ibang may-ari,
network, it's all about business. It's all about it's all about how to perform to their artists. Nagpe-perform din kasi sila sa mga artista nila. And yung mga artista nila nagpe-perform din sa kanila.